Magandang buhay. Alam niyo po, may sinasabi po sa Jeremiah 33:3. Sabi ng Lord, "Call to me and I will answer you, and I will show you great and hidden things which you have not known." So pagka tayo tumawag sa Panginoon, lalo, siyempre pagka anak ka naman ng Diyos, pag ikaw ay tumawag sa Diyos, siya ay sasagot. At meron siya ipapakitang kahanga-hangang mga bagay. Katulad po nito nakaraan, nag-listen kami ni Sister Jo, yung aking partner sa prayer. At sa pag-listen po namin, ito babahagi ko lang sa inyo, no? Okay? Ito sabi niya, sabi ng Lord, sabi niya, "Anak, nais kong patuloy ninyong idalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat patuloy siyang binabagabag ng mga taong maka-Duterte, lalo na mga ang mga nasaan na ba ako? Lalo na ang mga senador sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Marami silang ginagawang hindi katanggap-tanggap sa akin. Sabi niya ganon. Nais kong patuloy ninyong ipanalangin ang espiritong gumagawa sa kanila ay tumigil. Nais kong ang kanilang mga binabalak ay hindi magkaroon ng katuparan. Sabing ganon. Lalo na sa nalalapit na impeachment process. Nais kong si Alan ay magpakumbaba sapagkat hindi na nakalulugod sa akin ang kanyang ginagawa. So yun, mismo yung God, sabi niya na hindi na siya nakakalugod. Nung last year nga sinabi pa ng Lord na yan si Alan, yung kanyang ilaw. Kasi pag Kristiyano ka, no, dapat may ilaw ka yan. Gumaganyan yung ilaw mo. Dapat nagniningas. Pero sa kanya, si Alan ay, alam niyo, sabi niya, nawawala na yung kanyang ningas. Nung last year pa yun. Ngayon, di lalo na. Ano po? So, yun po, sa pakikinig ko yan sa Lord. At yan po yung sinasabi niya. So, ipanalangin natin ang ating presidente. Kasi bagamat hindi siya masyado nagsasalita, pero nababagabag din siya sa mga ginagawa ng mga Duterte, lalo na ang kanyang vice presidente. Dapat makasama ka maka-partners niya si Sara, pero ano ginagawa ni Sara? Ay sa halip na tulungan siya, sinasabi napakawalang yan. My gosh, yan ba yung magiging presidente niyo? Ayoko sa kanya. No po. So, dapat po talaga maging maayos tayo sa pagboto, ganyan. At tapos, panalangin natin mabuti ang ating president. Okay po ba yon? So, pag-pray natin, Lord, patuloy na ingatan niyo po ang aming presidente, kapayapaan niyo po ang kanyang loob, ang kanyang kaisipan kung nababagabag siya sa mga ginagawa ng aming vice presidente at yung mga kaalyado niya. Kaya ayun po mga kababayan, patuloy na i-claim natin yung sinabi ng Panginoon, "Call to me and I will answer you, and I will show you great and hidden things which you have not known." So alam ng Panginoon kung ano talaga, kung ano ang nasa isip ng mga tao, lahat, sa akin, ako, kayo. Talagang alam ng Panginoon ang ginagawa natin at yun na iniisip natin, ang ating kalooban. Kaya alam, alam ng
Panginoon, maging si Alan Peter Cayetano na hindi na rin nakakalugod sa kanya. At siya yung Diyos na inaanuhan ni Peter, 'di ba? Ni Alan. Yung niluluhuran pa nga niya doon sa mismo sa gitna ng Senado. Tapos nakaganon, tapos yun naman ang sinagawa niya. Biruin mo, mga mga inaano niya, mga tinatangkilik kilik niya ay nagmumura, nagte-threat, no, nagnanakaw. Ayan, ako po. So, yun lang po mga kababayan, no. Lagi tayong tumawag sa Diyos at ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating presidente. Kaya Lord, sige, pray tayo. Lord, maraming salamat po dahil meron po kayong promise sa amin na didinggin nyo ang aming dalangin. Pag nagtanong kami, talagang sasabihin nyo kung ano yung tinatanong namin. Kaya Lord, nadalahin po namin si President Ferdinand Marcos na nababagabag, Lord, sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin yan dahil po sa mga ginagawa ng mga Duterte at ng kanilang mga kaulyado. Katulad po ni Alan Peter Cayetano, Lord. Hayaan niyo, Panginoon, mga inaano nila, ang mga binabalak nila, hindi magkaroon ng katuparan. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ito po ang inyong lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye.